Alright. Magandang araw sa inyo mga boss, mga ma'am, mga sir. Second vlog for today. Kaya pasensya na kayo. Talagang basa na naman tayo ng pawis. Kailangan natin maghanap buhay. Anyway, andito po ako sa tabi ng dagat. No? Mamaya makikita nyo po yung dagat. Turo ko lang sa inyo yung papasok papunta dito kung gaano kaganda. Yan po yung kalsada o daan papasok dito sa resort. Now, dyan po, dun sa may dulo, sa may tindahan, nandyan po yung main road leading to the National Highway about 3 minutes from here. Kita nyo yung mga agoho. Ang tataas na po, no? Ayan, no? Alright, so yung community dito napakaganda. Ang ganda ng mga resorts nila, ang ganda ng mga bahay, ano po. Kagaya nito, ang ganda nito, oh. Gawa sa bato. Kita niyo yan? So, kasyang-kasya yung sasakyan ninyo, di ba? Mga ano po ito, 6 meters po ang lapad nito. Malapad po. Kasi talagang naka-design po yung pag-partition ng property dito. By the way, titled na po itong property, ano. So wala na po kayong problema sa pagpapatransfer. Madali na lang ang transfer.
Meron pa po ditong road right of way or right of way papunta sa beach. Okay? Ito po yung property mga boss. 998 square meters. Pwede ka mag-park dito. Pwede ka rin mag-park dito. So mga 5 sasakyan, kasya po. At pwede pang mag-park dito sa gilid yung isa, no? Kung sakaling wala na. Ito, marami kayong area para i-develop po, ano? Medyo luma na yung mga kubo-kubo nila. Yan. Pero ang nakikita ko po dito, kung gagawin niyo po itong isang commercial resort, pwede po kayo magpagawa ng mga teepee huts dyan, no? Yan. Tapos pwede kayo magpalagay ng swimming pool somewhere dito siguro. Alright? Mayroon po siyang isang building hanggang 3rd floor. Ito po yung building niya. Yan, meron pong tanim na nyug, ano? Ma'am, mga ilang nyug to? Mga ilang nyug po ito? Hello! Mga ilang nyug po ito? Mga 11 na nyug. Hindi pa namumunga? Hindi po. Aha. Ang ganda ng kapitbahay nyo, ma'am. Nagulat ako. Ayan na po yung binlag natin, mga boss. Kaya, pagka gagawin nyo po itong resort, mahahatak po yung mga kliyente. Yan. May dalawang, ano po ito, ma'am? CR. Shower area. Tapos, toilet. Lahat po may shower yan. Lahat may shower. Ito yung dirty kitchen. Alright, so ito po yung dirty kitchen nila. Okay, so may tiles, may mesa, may lababo na dyan sa loob. Ayan o. And then, ito po, ano po ito, ma'am? Ano din po ito? Room. Anyway, akit po tayo. Ma'am, ano po ito? Stock room? Yan. Ang ganda ng steps nila ng hagdan, no? Made of stone. Hindi madulas yan, mga boss. Yan. Habang umaakit ka, nakikita niyo yung mga puno ng RO. Yan. Okay, second floor pa tayo. So from here, ang ganda ng view ninyo, nakaka-relax na dito. About 1.2 meters itong kanilang hallway. And then, may kwarto rin po dito. Okay. So nice! Wow! Ito na yon mga boss. Beachfront. Medyo maalon po ngayon kasi rainy season eh. Stock room siguro yan. Pwede kayong maglagay dito ng billiard table, mesa. Pwede nyo gawing ano, parang cafeteria, di ba? Tapos production area yan. Ang ganda po ng view dito. Lagi pong maganda ang view if you're facing the West Philippine Sea. Kasi po, nandyan ang sunset. Oh. Tanaw nyo hanggang doon. Di ba? Papunta doon. Ganda. Alright, baba tayo mga boss. Ayan. Malalaki na yung mga nyug nila, oh. Mga ilang panahon na lang, mamumunga na po yan. Meron silang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kubo-kubo. Yung isa may aircon pa, oh. Pwede nyo naman pang i-rehabilitate yan. Paupahan nyo pansamantala. And then dito, parang naka-reprop po dito, ano, sa lugar na to. Yan. Pwede rin po kayo maglagay dito ng mga 8-type na kubo-kubo facing beachfront. Yan. Hanggang dito po yung property, mga boss. Yan. Ito, meron pang mga area dito na pwede nyo pang i-develop. Meron silang ihawan dito, no? So, pwede kayo maglagay dyan ng parang mga bar, di ba? And then, ito na po yung palabas ng dagat. Yan.
Yon. Yon. Okay. Ito pong harap nila, although hindi kasama sa title, ay pwede nyo pong i-utilize. Kayo po ang may karapatan dito. Tapos meron na yata silang for sure lease dito. No? Malapad po ang kanilang beachfront, ha. Kaya wala kayong takot na basta-basta mai-erode dito. Ang kanyang frontage mga nasa ano po yan, 30. Tapos 30 din ang kanyang width, no? 998 po kasi siya. So nasa ganung figure po. 30 to 10, 20, mga 25 siguro to. Tapos mas mahaba yung papunta doon. Alright. May mga tanim na rin dito sila sa harap. Okay. Ito, madali pong buhayin to dito. Talagang tumutubo po ito sa tabing dagat. Ang maganda po nito, baonan nyo ng malaking tubo, mga D2 o D3, about 1 meter or 2 meters, ibaon nyo dyan. Yung tubo, merong mga bato, no, hanggang taas, para kapag nagdilig kayo, pasok agad sa ilalim ng roots nila yung tubig. Di ba? Lahat ganun, pati yung mga nyog. Kasi kapag dito nyo sa labas dinidiligan yan, mahirap po mag-penetrate, lalo na kapag mainit. Hindi pa nagpe-penetrate yung tubig sa ilalim, tuyo na. Or, kailangan nyo ng maraming tubig. Hindi kagaya pag nagpadbaon kayo ng malaking tubo, lagyan nyo ng mga bato, tapos perforated po yung tubo, doon nyo ilalagay yung pandilig nyo. Di ba? May isang balde lang, okay na yan, everyday. Mabilis na po lumaki ang mga yan. Yan po kasi ang kalaban dito. Minsan natutuyo yung mabilis bumagsak ang tubig kasi nga buhangin. Alright? Okay. So there you go mga boss, mga ma'am, mga sir. Ang ganda ng property. Now, let's go to some details po ng property. Recap po tayo sa property. Ang property nasa 998 square meters mga boss. Beachfront po ito. Napakaganda ng location. Nakita nyo naman, umikot ako kanina. May katabi pa kayong magandang resort. Alright? Ang Botolan po, isa po sa mga pinakamagandang beaches. Especially dito sa lugar na to, sa Panan. Hindi po ito masyadong affected ng nangyayaring erosion. Alright? Nakita nyo naman, malawak pa po yung beachfront. Okay? Meron pong structure to dito hanggang 3rd floor. Merong isang kwarto sa baba, may isang kwarto sa taas. Parang bachelor's pad po siya sa taas. May sarili siyang kitchen, okay? Maganda ang location mga boss, mga ma'am, mga sir. Very accessible. About 5 minutes from National Highway. About 10 minutes, nasa downtown Botolan na po kayo. And another 15 minutes, nandyan na po kayo sa Kabanggan, okay? Ang Kabanggan po, medyo hindi pa siya ganun ka-develop, but it's already a second-class municipality. Marami din po magagandang resorts dyan. Botolan, syempre, nandito yung mga magagandang resorts, kagaya ng Kalinto, ng Sundowners, at saka ito pong katabi namin, katabi nyo dito, napakaganda po nito kapag natapos to. Isa po ito sa mga magdadala ng mga kliyente dito. So, ito pong buong area, marami pa po kayong pwedeng gawin. Good thing, wala pa po siyang masyadong structure. So, pwede nyo siyang maging blank canvas. Kung halimbawa magpapagawa kayo ng mga villas, papagawa kayo ng building, pwede nyo po pong gawin to dito. Besides, wala po kayong magiging problema sa mga permits dahil ito pong property is titled na po ito. Alright? Madali i-transfer, buhay po yung mga may-ari, secured ang inyong investment. So, magkano ang property? Selling for 25 million, boss, mga ma'am, mga sir. Very negotiable po si owner. Actually, yung 25M, papayag po siya ng 2 terms dyan or ng 2 gives, okay? Or baka pumayag pa siya sa offer niyong terms, alright? Depende na po yan sa magiging negotiation ninyo. Pero kung cash buyer po kayo, she can still lower the price. Sabi sa akin, okay? So presyo po na may-ari yan, tayo naman ay nagbablog lang mga boss, mga ma'am, mga sir. Alright? Yung mga interesado po dyan, by the way, this is about 4 to 5 hours drive from Metro Manila.
Okay, depende po yan sa traffic. At ito pong lugar na to, napupuno na po ito ng mga bakasyonista, mga boss. Ngayon, medyo maalo ng dagat, pero pagdating ng summertime, napakaganda po niyan. Pati sunset, pati yung moonlight dito, napakaganda. Okay? Yung mga interesado po dyan, mga boss, mga ma'am, mga sir. Nandyan ang aking contact details sa screen. Nandyan sa description ng video na to. Kung mag-schedule kayo ng inyong viewing, tripping, sasamahan ko po kayo dito para mag-trip. Alright. Magandang araw po sa inyong uli. Muli, maraming salamat mga boss, mga ma'am, mga sir. Maraming salamat sa inyong oras, sa inyong suporta. Tawag na, trip na tayo. Till the next video mga boss. Ciao!